Grabe ang isda dito mga kasimang isda, oh. Ayan, sumasalubong na sa amin. Grabe. Wow, talaga naman. Halo-halo talaga. Ayan pa, oh. Daming grupo. Oh. Grabe ang isda, napakaraming grasya nito mga kasimang isda, oh. Di mo alam kung saan ka bibitaw, saan ka area dito. Sa dami ng isda. Nakita namin ito kaninang umaga. Nasa loob pa ng bahura. Ngayon, lumabas na sila lahat. Napakadami. Napakadaming grasa nito. Ayan pa. Ito pa sa harapan. May 20 grupo to mga kasimang isda. Daming isda dito. Yun pa, iba pa yan. Yun pa. Lane, kaya ang area ni Master sa sobrang dami dito. Namimili lang. Ito pa, nasa harapan. Grabe. Nasa sagasaan na sa dami ng grupo. Kahit saan ka lumingon isda, mga kasimang isda, napakaraming grasya dito sa bansang ito talaga naman. Oh, mumutik-tik ang isda. Saan kaya bibitaw? Yan, ang lalaking grupo. Para nasa playa sa lalaki ng grupo. Nasa sagasaan lang sila. Daming tuna nito. Ayan. Sagasa, sagasa, grabe. Puro tuna to. Maria na kami mga kasimang isda, pero marami pa talaga sa labas. Hindi gaya sa open. Ayan nga po mga kasimang isda, umarya na kami sa dami po talaga ng grupo dito. Mahigit 20 groups, malalaking grupo po ito ng School of Fish. Ayan, ito po ang napili ng ating fishing master dahil nakikita niya to sa sonar na ito yung may laman-laman. Marami rin po kasi sa grupo minsan, kahit puting-puti siya, malapad, medyo wala po siyang pangilalim. So ito po yung napili ng ating fishing master ngayon, iniikutan na natin ito. So kaninang umaga nga po lumipad ako.
Nasa mahigit 20 groups po ito nakita ko, kaso nasa Bahura siya o nasa Rip. So hindi siya pwedeng arihan kapag siya ay malapit sa Rip o nasa malapit sa Bahura. Kailangan po 12 nautical miles away from Bahura, o dapat ang distansya nyo mahigit 12 milya sa Bahura o sa Islaman. Yun po ang regulation dito mga kasimang isda. So paglipad ko ulit for the second time ngayong hapon, lumipad po ako ng hapon na nasa 2:40 na ng hapon. Binalikan ko ito. So nakita ko yung movement ng isda ay palabas na, palayo na sa Bahura mga kasimang isda. Kaya sabi ko malaki ang chance ito dahil malayo naman yung barko ko, nasa 30 miles pa, kaya pang abutin ito. Pero sa nakita ko na movement na napalayo sa ano, kaya lumapit na kami dito. And then pagdating namin dito, yan, nasa labas na lahat sila. Nagpapahangin na sila, naglalaro sila dito sa malayo na sa Bahura. Kaya yan, nakaarya kami mga kasimangis. Sa nakikita nyo, napakadami ho talaga dito naglulutangan kanina, at ito lang napili ng ating fishing master. Talagang with the help of our equipment, yung sonar na tinatawag, paulit-ulit tayo. Ang sonar po ay ginagamit para mag-detect ng isda sa ilalim ng dagat, kung sa kwan, mame-measure mo ang distance niyan sa'yo, ang lalim, ang volume, at saka ang movement ng isda mga kasimang isda. So yun po ang purpose ng sonar. Kaya ito, naariyahan niya to. Sa dami ng dinaanan namin, marami kami nasagasaang grupo, pero ito ang pinili niya dahil ito yung may laman-laman mga kasimang isda. So napakarami pong isda dito sa Pacific Ocean mga kasimang isda. Wala po kayong makikitang ganitong klaseng ganitong kalalaking grupo dyan sa Pilipinas, kasi sabi nga ubos na isda dyan sa Pilipinas. Pero dito po sa Pacific Ocean, since malayo nga po kami, dito talaga po ang magandang fishing ground. Napakadami po ng isda dito, kaya dito po talaga dumadayo ang ating mga commercial fishing. Puro commercial fishing lang po dito, wala po ditong maliliit na bangka. Puro barko po ng malalaki ang nangingisda dito sa bansang ito, at halos lahat ng malalaking barko dito ay may helicopter. O kung nakita nyo nga po kanina, yung ating orange chopper, nasa helipad lang yon. So yan po ay ginagamit natin sa paghahanap. Yun po ang purpose ng helicopter dito, para makapaghanap, long range po, long range patrolling. Parang kasi sa lawak ko ng karagatan, kailangan ho talaga natin ng tagahanap ng isda, dahil sa talagang dito volume talaga ang isda dito, tinulada. Hindi po kilo-kilo lang dito, at saka malalaki ang isda dito. May mga tuna, yellowfin, skipjack. So yun po ang mga hinuhuli dito. Yun po ay para sa kaning. Kinakaning po natin, mga dinidilata natin mga kasimang isda. So yun po ang dito po nanggagaling mostly ang mga isdang inilalata dyan sa Pilipinas at worldwide po. Kasi kami po ay nagdi-deliver worldwide mga kasimang isda. Commercial fishing po mga kasimang isda, malayo tayo sa Pilipinas. Pinapalala ko lang doon sa ating mga bago lang sa ating Facebook page saka sa ating YouTube channel, ito po ay commercial fishing. Kaya napakalalaking grupo at marami ang nahuhuli dito. Yan mga kasimang isda. Nakikita nyo, pumapasok yung isda sa loob ng lambat. May binubulabog pa dyan si Jimba niya sa unahan na yan. Papapasukin pa rin po yan para makakuha tayo ng dalawang grupo. At least may dalawang grupo. Ganyan po ang diskarte dito mga kasimang isda. Sa dami ng isda dito, sa dami ng barko ng mga Malakaya, dito po talaga ang fishing ground ng tuna industry mga kasimang isda. Ayan. So panoorin nyo po hanggang dulo dahil talagang ang daming isda nito. Talagang inabot na kami ng gabi. Inabot na kami ng hanggang alas 9 sa pagsasalok dahil marami ang sasalukin natin mga kasimang isda. Abangan nyo to hanggang dulo mga kasimang isda. Huwag nyo lang pong i-skip ang ads natin mga kasimang isda. Salamat po sa suporta. Meron na po tayong 134,000 followers na po. 134. Malapit na mag 135,000. Suportahan din nyo rin po ang aking YouTube channel mga kasimang isda. Yung mga full video po natin, mapapanood natin sa YouTube channel. Kasi marami nga po nagre-reklamo na nabibitin sila. Kasi yung sa Facebook ko po, medyo kinakat ko. Yun na din po pinopost ko sa YouTube. So, nabibitin sila. So, ngayon, pinapahaba natin yung ating video at pinagaganda natin. Ayan, may pitik-pitik na. Nasakop na rin yung pangalawang grupo mga kasimang isda. So pumasok din yan mga kasimangis, at makikita nyo dyan yung pagbubulabog ng ating mga kasimangis, talaga ng mga nagpasaway din. Ayan mga kasimangis da. So ganito po ang diskarte.
Malaki po ang ating lambat, almost mahigit 1 kilometro po ito, tapos malalim po ito, nasa 300 meters. Pang high seas po, high seas. Hindi po ito pwede sa mga malalapitan na mabababaw na lugar. Pang high seas po talaga ito dahil malalim ating lambat, mahaba. Hindi po ito pwede sa mga bababaw na lugar kasi sasabit po ang lambat natin sa lalim nito mga kasimangista. Yan, nakikita ninyo, bubulabog dyan. Ang purpose po ng bubulabog para hindi lumapit ang isda dyan sa part na yan, para ayan, kung tayo nangingitim na yan, nandiyan lang sila. So, hindi sila lalapit dyan pagka may naririnig silang ingay, mga kasimangisda. Ganun po ang diskarte dito, mga kasimangisda. Pagandahan ng lambat, palakihan ng barko, at may helicopter pa. Ganun po ang diskarte, mga kasimangisda. Napakadami po talaga dito ng nangingisda. Mga Taiwanese, Korean, Japanese, Chinese, may American pa minsan-minsan. So, yan po, sa ating YouTube channel, sana makita nyo to lahat. At kita nyo dyan sa mga palibot, napakarami pa nasa labas. Hindi ko kayang sakupin ang lambat natin. Malaki na nga po ang lambat natin, pero sa dami po ng grupo, hindi po kaya natin mahuli lahat. Sa dami talaga. So, may bukas pa naman. Sabi nga, may bukas pa, mga kasimangisda. Ayan, antabayanan nyo po ito. Napakaganda po ng video na ito dahil napakadami nating isda na huhulihin dito. Nasa labas. Yan lahat nangingitim na yan, may pumipitik. Ayan pa, sa may mga ibon na yan. Ayan pa, ang dami. Kahit ilang barko, kaya nitong punuin sa dami ng grupo dito, mga kasimangisda. Dami din Hindi na naman tayo nakulong, mga kasamahan. Umarya na rin yung ating isang kasamahan doon. Ito rin yung minaryahan niya. Meron naman tayo nasa pool yan, nasa loob. Pero talaga napakadaming grupo nasa labas. Hindi naman talaga kayang aryahan sa sobrang haba, sobrang dami. Ayan, malaki din naman na nasa loob natin. May dalawang grupo. Malaking grupo rin ito nasa loob. Yun, grabe, puting-puti. Puro isda yan, puro isda. Lord, bigay nyo na sa amin to. Napakadaming grupo nito. Sumusugod, dalawang grupo, ang laki. Oh, sumusugod palabas. Pasok kayo. Steady lang kayo dyan. Hindi magkamayaw yung ating mga baboy-baboy doon sa pagbabulabog dahil palabas yung galaw ng isda. Ayan, sana naman wag lumabas. Ang dami yan. Tumusugod talaga. Grabing isda talaga to. Napakarami. Huwag kayong lumabas, yan lang kayo sa sentro. Kasi yung mga kinakain nila mga kasimang isda, sinusugod nila yan kung nansan yung pagkain, doon sila pumupunta. So most probably ang isda, ang dilis na kinakain nila nandoon sa site na yon. Kaya yan, ang movement nila palapit doon.
Habang nakalutang sila, kumakain sila na ganyan. Kaya nagkagawan sila dyan, kaya pumuputi yung ating tubig. Ayan, yung mga kilamsik nila, ayan yan. Pasok kayo sa loob, please. Pasok kayo. Meron pa dito may pitik-pitik. Ang dami talaga. Yun ang malaking grupo eh. Sumusugod na yan. Yan, pumuti na yan. Sumusugod pa yung iba. Gabi na pero ang dami pa rin nagpapakita ng isda. Ayan, nasa loob na yan ating lambat mga kasimangis na. May mga pumipitik-pitik niyan, ang dami kumakain. Ang dami pa rin kinakain dilis. Ayan. Ayan. Sa loob po ng ating lambat yan mga kasimangis na. Daming pagkain kaya gabing-gabi na oh. Tuloy pa rin sila. Yan, may malaking pusit. Yan, may pusit pa oh, nasa loob ng lambat. Ang laki oh. Marami-rami ito mga kasimangis na. Pupuno na naman yung bodega ni Marimar. Yan, may halong gulyasan, yellowfin, tuna. Lumalapit sila sa ilaw kasi nandito yung mga pagkain nila. Para tayo nasa aquarium oh. Ayan mga kasimangis na inabot na kami ng gabi dito dahil almost 6 o'clock na kami ng hapon umarya kanina. Ito nga po yung mga kasamahan ng grupo na nasa gasaan ng barko yung isda mga kasimangis na. So ito po marami rin po ito, nasa almost 100 tons po ito mga kasimangis na. Nakita nyo puting-puti na nasa loob. Halo po yan ng skipjack, yellowfin tsaka tuna mga kasimangis na. So ito nga po yung mga isda na nasa bahura kanina. Talagang dito po sa pangingisda kailangan talaga ang tiyaga, kailangan talagang mag-intay kung kailan lalabas ang isda, kung kailan madaming kinakain. Yun po mas magandang inaaryahan para ang isda tuloy-tuloy ang lutang, madali siyang masasakop ng ating lambat. So yan, thank you Lord kasi eto, mapupuno na yung aming mga bodega sa hitsurang ito ng ating nasa loob ng ating lambat. Napakarami po nito. So, antabayanan nyo po hanggang dulo. Marami po ito mga kasimangis na. Magandang makikita nyo dito dahil lahat ng salok, punong-punong, matagal po kami nagsalok dito mga kasimangis na. Panoorin nyo po. Huwag nyo pong skip ang ads mga kasimangis na. Maraming salamat po sa ating mga followers. Inuulit ko, nasa almost 135,000 na po tayo. Almost 135,000 followers na tayo mga kasimangis na. Sana po tangkilikin nyo din po ang aking YouTube channel, Simangisda_Kapnilo, all capital letters lang po. Subscribe lang po and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Ayan. Ito po, kalaskas po sila ngayon, kalaskas yan para unti-unti maiangat yung laman ng ating bag portion. Yan po ang tawag dyan sa bahaging yan. So ngayon, strobo na sila. Pag ginagamitan po ng ganyang malaking lubid, yan po ay malaki ang sa loob. May volume po, mabigat yan. Kaya kailangan natin ng malalaking lubid na siyang bibira dyan para maiangat ang isda. Kita nyo yan, no? So, talagang dito po, ito yung, yan. Magsasalok na pala sila dito. Nandyan na sila, magsasalok na. Nakikita nyo na yung ating mga dami ng ating nahuli mga kasimangis. Panoorin nyo po hanggang dulo. Ayan. Medyo sa ngayon po, medyo hinahabaan na natin ang ating video dahil marami po na nabibitin sa panonood, nagagalit, nagre-request, pahabain mo naman yung video mo, nabibitin kami, parang ganun po. So ayan, magsasalok na tayo dito mga kasimangis na. Marami pa rin buhay. Usually matagal po ang buhay ng yellowfin tsaka ng tuna. Ang gulyasan po or sa English ay skipjack, yan po mabanggalan sa lambat na madali humamatay. So
Yan, nakikita nyo ang pipitik-pitik na yan, lumalangoy pa, yan mga yellowfin po. Ayan, unang salok mga kasimangista. Punong-puno, 4 hanggang 5 tonelada po ang laman yan pag punong-puno po mga kasimangista. 4 hanggang 5 tonelada, hindi 4 kilo, kundi 1,000 kilo po yan. 4,000 kilo, 5,000 kilo po ang isang salok niyan pag punong-puno mga kasimangista. So malalim po ang bag portion natin, kaya makikita ninyo pag sinasalok siya, mga patay na. So karamihan po dyan sa ilalim ay patay na dahil nasiksik na sila dyan sa ilalim. So yun po kung bakit may magtatanong bakit patay na. So sobrang dami po ng isda, nagsisiksikan sila sa namamatay po sila sa ilalim. So yung mga nasa ibabaw na bahagi lang po, yun ang makikita nyo naglalangoy yan pa na natitirang buhay mga kasimangista. Ganun po yan. Yan. Kita nyo may yellowfin, may tuna. Yan. Sinusukat po yan mga kasimangista para malaman ng timbang kasi may ano na po yan kusakwan, may basis na po sila dyan na pagka ganito ang sukat, yun ang timbang niya. At the same time, for the record po, at the same time, yan po ay nasa batas din po ng bansang ating pinamamalakayan mga kasimangista. Yan, may observer tayo, may fisheries observer tayo dyan na nakabantay sa atin 24/7 mga kasimangista. Kaya tayo ay namamalakaya dito ng abiding law tayo, sumusunod tayo sa batas dito mga kasimangista. Ayan po ang inyong kasimangista. Kapnilo lang po, ayan, nagpakita na naman. Kasi doon sa isang may nagsasabi, nakaw daw yung video ko. So ngayon po, yan, nakita nyo ng pagmumukha ko, yan. Para mapatunayan niya na hindi tayo nagnanakaw ng video, ayan. Tayo po ay naka-helicopter sa paghahanap ng isda. Napaka-high-tech po. Napakadami nating aparatos dito na ginagamit para ma-detect kung nasaan ang isda. So, ganun po dito. Mga barko lang po nakapunta dito sa area dahil sa malalim po itong area, sobrang layo po nito sa tabi, hindi po kaya ito ng isang karaniwang mangisda o mga bangkang di motor lamang. Kaya ang pumupunta po dito ay puro malalaking barko lamang. Puro may helicopter pa mga kasimangista. Talaga napakalaki ng gastos dito ng kumpanya na dumadayo dito. Yung may mga license na mga barko po dito, talagang ginagastosan nila talaga ito. Talagang sa sobrang lawak po ng karagatan, marawak yung paghahanapan mo, kaya kailangan mo ng helicopter para maghanap ng isda, para may maarihan yung ating mga fishing boat, mga kasimangista. Sa bago lang sa ating YouTube channel po, tsaka sa Facebook page, ganun po ang paliwanag dyan. Wala po tayo sa Pilipinas at barko ang ginagamit natin. Pang commercial fishing, pang tuna po, yung mga dinadilata natin, ito po ay dinideliver worldwide mga kasimangista. Kung saan sang bansa po nakakarating ang ating isda dahil sa good quality. Ayan, kitang-kita ninyo, mga yellowfin. So, sukat-sukat. Ayan, yan ang procedure dyan. Bago yan po, pagka pasok sa bilog na yon, diretso na po yan sa conveyor. Pagdaan sa conveyor, diretso na po yan sa bodega ang sobrang lamig para i-frozen. Doon na po niluluto yan para pag-deliver po sa ating pag-transfer sa ating mga carrier or sa canning ay good quality, talagang frozen pa rin. Ayan, may mga naglalo ngayon pang ilang piraso pero kita nyo, puno pa rin. Another 4 to 5 tons mga kasimangasda. Ayan. Yan, support nyo lang po si Jimba, ng ating isang vlogger dito. Manolo Ramos. Ayan, marami pang sasalukin yan mga kasimangista. Umabot po ito ng mahigit 90 tons. 90 tonelada po. 90,000 kilos kung sa kilo po yan. Ganyan po ang conversion niyan. Times 1,000 kilos. Parang ganun po. So, follow lang po si Mangisda by Capnilo. Ganun din po sa aking YouTube channel. Si Mangisda_Capnilo, all capital letters. Maraming salamat po. God bless. Merry Christmas po. Advance Merry Christmas sa ating almost 135,000 followers. Maraming salamat po. Magandang gabi.